naging tao ang salita, upang tanan maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Viva Santo Niño! Isang magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng ating pong Santo Niño. Kamusta po? Masaya po ba o malungkot? Ano bang nararamdaman ninyo? Kasi parang ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang nagbabalik sa normal. Wala tayong distancing, wala tayong mga protocols, at isang malaking pagpapasalamat na mas marami tayong nagkakatipon-tipon para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Di ko alam kung ano ang inyo pong daladala sa oras na ito, sa inyo pong pagdalaw dito sa dambana ng Santo Niño, sa simbahan dito po sa Santo Niño. Yung iba po kanina ay idinaan sa sayaw ang kanilang mga kahilingan. Ang katabi ninyo, ano ba ang kahilingan yan? Sige nga, alam nyo pa ba o wala lang? Kasi makikiuso lang ba tayo? Makikiusyoso lang ba tayo sa kung anong mayroon dito sa Santo Niñong nasa ating harapan? Ano bang pinagkaiba niyan sa Cebu? Ano bang pinagkaiba niyan sa ibang lugar? Ngayong araw na ito, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, hindi lang tayo basta tinipon para tuparin o idulog ang ating pong mga kahilingan. Kasi naniniwala tayo na ang lahat ng lumalapit sa ating Panginoon ay talagang pinagpapala. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Santo Niño. Pero kailangan maging malinaw din, no? Kung gusto mong pagpalain, ang sabi sa atin ng pagdiriwang ngayon, kailangan manatili kang bata. Hindi isip bata, kundi manatili kang bata sa harapan ng Diyos. Isang bata, isang anak na laging gustong-gustong makapiling ang kanyang ama, ang kanyang magulang. Yun ang tunay na pagpapalain. Paalala yan ni Jesus na minsan nang naging bata, minsan ding dumaan sa proseso ng human development. No, mula sa tiyan
ng kanyang ina sa sinapupunan, iniluwal, naging sanggol, naging bata, naging binata, hanggang sa umabot sa panahon na kailangan niya ng sundin ang mag-alay ng kanyang buhay. Malinaw po ba? Uy, parang antok na ba? Tutulog na ba tayo o ano? Kasi bukod po doon sa idudulog mo sa nasasanay ako sa poong Nazareno bukod doon sa idudulog mo sa Santo Niño, ay kailangan mo rin maintindihan na kaya tayo naririto at nagtitipon-tipon tayo upang paalalahanan tayo ulit ni Jesus. Kausap ni Jesus ang mga alagad. Pag sinabing mga alagad, ito yung mga pinili niya, binigyan niya ng kapangyarihan, binigyan niya ng otoridad, posisyon, para unang-una makatuwang ni Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Baka nasa tabi nyo lang yan, no? Hindi naman talaga yung katabi mo, pero baka nasa tabi mo. Kaya kailangan mong palayasin. Diba? Sa ngalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka, Satanas. No? Yung bumubulong dyan na, sige, umidlip ka, ipikit mo mata mo, sige, matulog ka. Para hindi mo marinig, maintindihan kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Klaro na kasi yun na lahat tayo pagpapalain ng Panginoon sa sakripisyo na ginagawa mo ngayon. Klaro na yun. Pero ito ang kailangan mong mas maintindihan. Katulad ng mga alagad, yung responsibilidad natin na pangalagaan ang mga bata. Hindi ka lang nandito para humingi na katulad ng isang bata. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Na hindi na yung ikaw yung hingi ng hingi, kundi ikaw na yung dapat na nagbibigay. At ang isang responsibilidad na pagbibigay mo ng iyong sarili ay ang protektahan ng mga bata. Kaya nga ang sabi niya sa mga alagad, wag niyong pagbabawalan ng mga bata na lumapit sa akin. Huwag niyo silang sawayin kasi 'di ba may mga gustong lumapit pero sabi ng mga alagad no parang pinagbabawalan, hinaharangan o ngayon ayaw na Jesus niyan. Kaya pwede yung papagnilayan, nagpunta ka dito o pues kamusta ang responsibilidad na iniatang sa iyo na ikaw matanda ka na ngayon, mayroong kang mga inaalagaan, mayroong mga ipinapasang o kaya ipinagkakatiwala sa iyong mga bata. Kamusta ba yan? Nandoon ka pa rin ba na, ako muna, ito yung gusto ko, ito yung kailangan ko. Ano ang kailangan na dapat mong maibigay sa mga bata na nasa iyong pangangalaga? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mananagot ka sa Santo Niño. Di ko po alam kung sa mga deboto o nagdidebosyon sa Santo Niño, kung meron kayong termino na katulad ng ginagamit namin dati, no? Nung ako ay nasa Quiapo pa, naniniwala kami doon sa pitik ng Nazareno. Kapag matigas ang ulo mo, kapag pasaway ka, kapag may nangyari sa iyo, ang sinasabi namin, pinitik ka ng Nazareno. Pitik pa lang yan kasi ayaw mong makinig. Hindi ko alam kung ano ba, baka sipa ng Santo Niño, no? Pero, kamusta nga ba? Kamusta yung mga bata sa panahon natin ngayon? Hindi na lang ito tungkol sa atin. Matatanda na tayo eh. Dapat tanggap mo na yan eh. Matanda na tayo, may edad na tayo eh. Kundi ang idinudulog natin, sana mas maging responsable tayo.
sana mas maging karapat-dapat tayo sa mga bata na ipinagkatiwala sa atin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, kailangan ng mga bata na mga good influencer. Ang daming nagpre-pretend, self-proclaim na influencer, pero saan napupunta ang mga bata? Naliligaw, kahit nga identity, nakukonfuse sa mga bata. At ipinapamukha pa natin na hindi sila tanggap ng simbahan. Mali yun. Kapag sinabi mo sa isang bata na hindi ka tanggap ng Nazareno o hindi ka tanggap ng Santo Niño, hindi ka tanggap ng simbahan, itinataboy mo ang bata. Pananagutan natin yan. Galit ba? Hindi naman. Kailangan kasi mapaalalahanan tayo eh. Sayaw tayo ng sayaw, paglakbayaw, prosesyon tayo ng prosesyon, hawak-hawak natin ang iba't ibang mga itsura ng Santo Niño, pero yung tunay na bata na inahabilin sa atin ni Jesus, ayaw mong alagaan, ayaw mong suportahan, ayaw mong protektahan. Hindi ko alam kung kailan ka huling nagturo ng dasal sa batang kasama mo. Mas maaga pang natuto kasi yung mga bata kung paano mag-Mobile Legend, paano mag-Facebook, paano mag-Instagram, paano mag-TikTok, kaysa doon sa paano ang magdasal. Sabihin niyo nga, sabay-sabay nga tayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wow! Di ba basic? Na natutunan natin nung tayo ay maliliit pa. Pero bakit ngayon ayaw nating turuan, ayaw nating pagtiyagaan? Napakadali para sa atin ang bigyan sila ng gadget, bahala ka na dyan, behave ka dyan, huwag kang gagalaw dyan. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Ano? Okay pa ba tayo? Pero lagi naman po nandyan, no, ang Santo Niño, ang ating Panginoon, para muli tayong ibalik sa direksyon na nararapat. May panahon pa, may pagkakataon pa, para yung mga batang naririto ay mas magkaroon ng magandang buhay. Magkaroon ng mas magandang disposisyon, magkaroon ng mas magandang direksyon. Kailangan lang natin isabuhay ang ating mga pananagutan at responsibilidad na ipinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kaakibat niyan, kung gagawin natin ito, tsak, yung pagpapala na hinihingi mo sa Santo Niño ay ipagkakaloob niya. Walang duda yan, hindi tayo pababayaan at talagang sasamahan tayo ng Santo Niño hanggang sa lumago tayo, mag-mature tayo, at yung araw na tayo na ang aako ng responsibilidad para po mailapit, hindi mapagbawalan, mailapit ang mga bata patungo sa ating Panginoon. Amen? Viva Santo Niño! Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan,